Love, sex, and betrayal. Yan ang topic natin sa recollection na ito. So, welcome now here at St. Hosea Hermitage. This is your Kuya Mel, and here in our online hermitage, we try our best to provide you a virtual space to find peace and wholeness. Last time, we talked about attachment and the love that comes with it. Di lang ako sure na nakarelate lahat. Many of us have fond memories of our parents or caregivers. Yung iba, hindi nga lang sinwerte at lumaking kulang sa atensyon at kulang sa pagmamahal. Well, we will deal about this issue later. Pero sa ngayon, focus muna tayo dun sa assignment. So, ano yung assignment ninyo last week? Ginawa ba ninyo? Well, I asked you to remember one memory, at least one memory of your first love. So, I was asking you for 3 qualities of positive and another 3 qualities of negative that you find in that relationship. Ako, hindi exempted. Na-in-love din ako. But let's start with the first one. I'll share you my story. Qualities I saw that made me fall. First, yung attention. Siyempre, gusto ko. Nagustuhan ko siya. At may nakita ako sa kanya. At dahil doon, siyempre, attracted ako. Ngayon, kinuha niya yung attention ko, nakuha niya yung attention ko. Ikalawa, syempre, mapapansin ko siya kapag halimbawa may ginawa siyang mabuti sa akin. Nagbigay ng mga gifts. So, ayun. So, second is yung mga gifts. He gave me a gift. And third one, yung pagtatapat. Of course, kung hindi niya sasabihin sa akin, paano malalaman, paano ako magre-react. So, yun yung 3 qualities that get me attracted to that person. Now, the qualities that I hate, una yung ayoko sa lahat yung user. Ikalawa, yung lagi ina-invalidate ako, yung ginagaslight ako, yung bang puros panira na lang ang tingin niya sa akin. So, lahat na lang ng ginagawa ko, mali. At ikatlo naman, yung manhid ba? Kapag walang pakiramdam, walang empathy, o siguro nagsasawa na. Well, yeah, saka ko na pag-uusapan itong mga negative things, ano? So, normal lang naman sa tao ang magkagusto. It is part of our nature as social beings. We are drawn towards those people who makes us feel good and rewarding. Just as how we are drawn towards our parents, or caregivers in our younger days. Pero sa pagbibinata o pagdadalaga, may kakaibang attraction ang namamayanis sa atin. Yan yung tinatawag na sexual attraction. We do not have this attraction for no reason. The brain was designed to give us the faculty not only to propagate our species but also how to survive. Getting attracted is not only sexual but also social kasi we cannot survive alone. Kailangan natin ng isa't isa. And usually, kung maganda yung atensyon, pag-aalaga o pagpapahalagang ipinapakita sa inyo, kagaya na ipinapakita ng ating mga magulang, you will get attracted to them. And usually, this will happen when we encounter the opposite sex, somebody na na-attract tayo sa kanila. Paano naman daw yung mga Becky? Well, the same din. It doesn't mean na kung di maganda ang pagpapalaki, magiging Becky na, magiging bakla na, magiging tomboy, o magiging bisexual. Hindi yun ganun. Some get attracted to same sex at sa umpisa ay nakakalito. But straight or gay, the attraction we feel is a call to belong. A call to love. Let's not talk about the morality of being gay or being bisexual. So, hindi ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan lang natin is about that attraction to fall in love. It's a call to love. It's a call to belong. Sa mga taong maganda ang pananaw sa sarili at kanilang kasarian o sexualidad, sex or sexuality or both is a gift, a blessing. Pero sasabihin ng mga matatanda, kasalanan pa rin ang sex before marriage. O kaya, kasalanan pa rin ang anumang kahalayan lalo na sa same sex. Well, as I said, we will not talk about the morality of sex or sexual act. Here, I am just saying is that sex, the act itself, or our sexuality is beautiful and holy, a blessing. But what makes sex or the sexual act evil is how it is used to serve and perpetuate evil. Tandaan nyo yan, ha? It is only evil if it is to serve and perpetuate what is evil. Is straight or gay, all of us are called to belong and to love. All of us are called to use our sexuality to make you whole, to make us whole
for the universe to be whole and not fragmented. Kaya nga, we are all called to be lovers. So let's talk about this archetype of the lover. Remember when I talk about the archetype is that which dwells within our unconscious. Pero hindi lang puro positive yan. Siyempre may mga shadow, mga archetype. Being a lover can be holy, but it can also be evil. Depende nga kung paano mo gamitin ito. What makes a lover good is the ability to bring balance. Let us focus now on the beauty of the lover. Lahat tayo meron ito. It's that part of us that yearns to love and be loved, to connect deeply and create harmonious relationship, to belong. Parang ang ultimate quest kasi ng isang lover is to find his soulmate, yung kabiyak ng puso niya. And only then, he will feel fulfilled, whole, buo. Kaya nga, very passionate yan. Mapagparaya, ready to uplift each other, altruistic. Gaya noon, ako. Kasi nga, nabighani ako, no? Kaya, ayun. Na-attract ako. Napansin ko siya. At pinakilig ako. Pinilig naman ako. At syempre, isang weakness ko kung mapagbigay yung tao, madaling mahulog ang loob ko. Actually, noon nga, kasi wala naman akong trabaho. Binigyan lang ako ng 50 pesos. Ayun, nakuha niya na ang loob ko. Pinahiram lang ako ng tsinelas. Ayun, katapatan ko na ang kapalit. At nang nag-propose, naniwala kaagad ako. So, bigay agad. Ayun, nakalimutan ko na yung pangarap ko. Ewan ko ba, sabi ko, nakalimutan ko yata yung tawag ng Diyos. Pero nung panahon na yun kasi, gusto ko kasi pumasok sa seminaryo. Kaso lang, nalito ako. Dahil kasi nga, lalaki yung nagustuhan ko. Kaya sabi ko, ano ba ito? Hindi din gusto ng lipunan yung nararamdaman ko. Kaso, napakalakas kasi nung emosyon. Sobrang in love ako. Parang hindi ko kayang mawala siya. Kaya sabi ko, baka may sinasabi ang Diyos sa akin dito. Baka tinatawag niya ako sa ganitong uri ng pagmamahal. So, ang ginawa ko noon ay tumugon ako doon sa tawag ng pag-ibig. Kaya, hindi ako pumasok ng seminaryo at tinanggap ko siya. Kaso, hindi maganda ang mga nangyari. Kinalimutan ko ang aking sarili. At yan ang shadow ng lover. Napaka-emotionally dependent ko sa kanya. Emotionally dependent kasi takot mahiwalayan. Masakit kasi sa loob kapag halimbawa may nawawala sa iyo at na-realize ko noon na hindi na siya nagpaparamdam kaya masakit pala. First time ko kasing magmahal at first time kong naramdaman yon. Kaya nang wala ng contact, ayun, panic mode na ako. Kaya ayun, tuloy. Naging alipin ako ng sarili kong damdamin. Nandun na sobrang miss ko na siya, sobrang lungkot. At kapag nariyan siya, doon lang nagiging payapa ako. First time ako makaramdam ng love, kaya napaka-idealistic ko when it comes to love and romance. Kaya sabi ko, I want to be faithful. I want to be devoted. Kaso, ang nangyari, mukhang ako lang yung faithful. Kaya nang ma-feel ko na parang lumalayo na siya sa akin, iniisip ko na baka may mali sa akin. Kahit na nakikita ko may mali sa kanya. Natuto ako maging pasensyoso at maging mapagbigay kasi hindi ako nagsiset ng boundaries. Seloso din ako. At ayun nga, one time, tiniis ko na lang para lang hindi kami magkahiwalay. Dahil lang kumprontahin ko siya, hinahamon ako ng hiwalayan. Biruin mo, nanlalaki na, harap-harapan ko pa, pero hinayaan ko lang. Para bang hinayaan ko lang na bastusin ang pagkatao ko. Habang tumatagal, kita ko na ang mga red flags sa kanya. Una, yung laging galit siya at nagagalit-galitan na, lalo na kapag nahuhuli ko may iba. Laging ako ang mali. At ang ayaw ko sa lahat na tiniis ko noon ay yung pagiging nagger niya. Super nagger. Ikalawa yung pagiging manhid. Wala siyang pakialam sa akin. Ganun. Yun na nga, di ba, minsan nga ay hindi siya nagpakita. Kumbaga parang tinutukso niya yung damdamin ko. Para nang sa gayon, mamiss ko siya. At pag namiss ko siya, hindi ko na siya pakakawalan. He withdraw, then he hover. Pero huli na makita ko na user pala. Kaya pala mabait sa akin dahil may nahihita o nakukuha sa akin. At nakita ko yan kasi noon pumunta ako sa kanila. At pagkatapos, ang sama ng pagpapakita niya sa akin. Samantalang inupkup namin siya sa bahay noong walang-wala siya.
At maganda yung pagtanggap namin sa kanya. Pero nung ako naman ang pumunta sa kanila, pero mababait ang mga magulang niya, mababait ang mga kapatid niya sa akin, yun nga lang siya, wala. Dahil pala, meron ng iba. Kaya kalaunan din, iniwan din ako. Ang challenge kasi, sa ating madaling ma-inlove, madaling maloko, ay matutong mangilatis. Discern ika nga. Kaya, parating na lang nauulit. Ito yung sa unang-una ha. Pero, yung mga sumunod na relasyon, ganun pa din, paulit-ulit. Kasi laging namamayani lang doon yung takot na mag-isa. Takot na mahiwalayan. Pag-uusapan natin ito. Pero, for the meantime, focus muna tayo doon sa paano tayo nagpapakita ng tayo mismo ay marunong magmahal. Tayo ay isang lover. They used to say, love until it hurts, and when it hurt, love until it hurts no more. Mukhang may mali. Mukhang ang kasabihang ito ay kukonsinti sa mga user at narcissist. Agree ba kayo sa akin? Sadista lang yung peg. At ang mga lovers na idealist, gustong-gustong nasasaktan hanggang magsawa na. Ay, mga masochist. Parang ako. Ganyan ako noon. Pero sa totoo lang, pag naging manhid dahil sa pananakit, kasi ako, naging manhid na ako dahil lagi ako nasasaktan. Pero later on, nalaman ko na sign lang pala yun ng trauma. Trauma na pala ako. And there is that part of the brain, the amygdala, that got heightened to protect oneself kasi sobrang nang nasaktan. Akala ko lang na manhid na ako, nakalimutan ko na. Pero, it's just a defense mechanism of my brain to protect my mind. Let's now contemplate and reflect. What kind of a lover am I? Am I bringing wholeness to myself, to my partner, or to others? Do I bring fragmentation to myself, to my partner, or to others? If you have no boyfriend or girlfriend or spouse, pwedeng kaibigan. Write to your journal about your reflections on this and share with your mentor or with someone you trust or with me. Especially those who are pilgrims who come here for consultation with me. O yung mga associates ko, we always have regular sessions. Share this with me. So that is your assignment, huh? For the meantime, let's end this session with a reading from the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 13, verses 4 to 8. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails.